ako ng homemade na Mickey noodles. Madaling-madali lang to at syempre pwede mong pagkakitaan. Alam nyo ba tinapay na yung chami dito sa amin merong extra sauce. Inuulam kasi namin to sa fried rice. Kaya huwag na nating patagalin yan dahil nagugutom na ako at simulan na natin. Dito meron akong 250 grams o 250 ml ng water. Lalagyan natin yan ng 2 teaspoon ng lye water o lihiya. Ito rin yung nilalagay sa mga kutsinta para magkaroon ng kunat at chewiness yung ating noodles. Maglalagay din tayo ng 1 and 1/2 teaspoon ng salt at saka para maging madilaw yung Mickey dahil syempre pag Mickey, madilaw. Maglalagay lang tayo dito ng kaunting-kaunti lang ng egg yellow na food color. Hahaluin natin yan hanggang sa matunaw na yung salt and then maglalagay tayo ng 500 grams ng all-purpose flour. Pwede rin ang third class flour dito. Hahaluin natin yan, mapapansin nyo na kaagad dito na medyo kinukulang yung water. Pero wag na kayong maglalagay ng dagdag kasi kapag ka nagdagdag kayo ng tubig, magiging malabsak yung texture ng ating noodles. Pilitin nyo lang pagsamasamahin yung mga dry na flour hanggang makabuo tayo ng dough. Yung gagawin natin ngayon ay yung klase ng noodles na hindi nilalagyan ng itlog. Ganito talaga yung paggawa dito sa amin ng Mickey. Yung iba naglalagay ng itlog pero pwede rin naman yun. Pero ito dito kasi sa amin hindi naglalagay. Pag samasamahin nyo lang yan, magiging ganyan yung itsura niyan. Matigas and then maaligas-gas pa. Kailangan natin tong i-rest for nasa 10 minutes lang naman sa loob ng plastic para ma-relax yung ating dough at mas madali siyang i-work mamaya. After 30 minutes, ito na yung ating dough, medyo malambot-lambot na, mas madali na siyang mamamasa. Dito, mamasahin lang natin to na nasa 2 minuto. Madali lang naman tong masahin kasi hindi naman natin kailangan ng napakakinis na dough. Kung meron kayong roller o kaya dough mixer, yun, pwede nyong gamitan nito. Pero medyo matigas talaga tong dough na to. So, mahihirapan to kung yung gagamitin nyo yung pang breads na na mga maliliit lang na mixer. So, wag nyo nang, masahin nyo na lang, madali lang naman. After nating mamasa yon, ni-rest ko ulit siya for 10 minutes and then ito na yung ating dough. Alam nyo, napakadali nitong gawin kung meron kayong noodle cutter. Dati meron ako nun kaya lang since hindi ko naman siya naasikaso, binenta ko na lang. Pero ito, 500 grams lang naman to. So, ginawa ko, finalaten ko lang siya ng hindi naman ganon kanipis kasi yung Mickey dito sa amin medyo malalaki talaga. Pero nasa sa inyo na yon kung gusto nyo manipis pa dito, pwede nyo namang panipisan. So, ang ginawa ko ay pinanipisan ko lang siya tapos nung manipis na, nilagyan ko lang siya ng dust ng flour habang tinutupi ko para hindi siya magdikit-dikit and mas madali siyang mai-untangle mamaya. Tapos, kinat ko lang siya ng ganitong size. Medyo malalaki yung gusto ko para talagang kagat na kagat mo yung mga noodles. After natin siyang makat, lalagyan ko lang to ng kaunting dust ng flour and then i-untangle na natin siya. Paghiwalay-hiwalay na natin. And then, para hindi siya magdikit-dikit mamaya habang nagluluto tayo, lalagyan lang natin to ng nasa 2 to 3 tablespoon ng oil para makot yung mga noodles natin at hindi magdikit-dikit. So yan, i-coat lang natin yung mga noodles. Halu-haluin lang natin na kaunti. Oh, 'di ba, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke, meron ka na kaagad Mickey noodles. Mas masarap pa kasi mas maibabagay mo yung saltiness niya dun sa timpla ng iyong sauce o pansit. Yung iba kasi siyempre 'di ba maaalat tapos so parang nasobrahan ng lihiya. Ito saktong-sakto lang. So ano pa nga bang gagawin natin? Diretso na natin yan sa paggawa ng chami. Dito meron akong liempo, kalahating kilo. Tapos para makamura ang binili ko na lang ay yung chop suey na pak na nagulay. Mas mura kasi yon. And then alam nyo ba yung chami ay short for chop suey and Mickey. So, naglagay lang ako ng mantika para 400 ml ng tubig, tatakpan hanggang sa kumati yung tubig at lumambot na yung ating karne. Pagkatapos nyon, unti-unti nang mapiprito yung ating naulit yan sa kawali. And then, bawasan din natin yung mantika natin. Tama lang na panggisa. Kumit ng manok o kaya hipon. So yun, kahit anong gusto mong panlahok dito o kaya tokwa, kung talagang nagbabudget ka, pwede naman. Pagkatapos yan, magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Mga nasa 4 hanggang 5 ngipin ng bawang. Ako kasi ginigiling ko na kagad yung bawang ko para dire-diretso na. And then isa lang na sibuyas kasi mahal yun. Pagka nagisa na natin yun, lalagay na natin yung ating sayote at carrots. Lulutuin natin yan na nasa 10 segundo lang bago natin ilagay yung ating mga bagyo beans o kaya cauliflower o kaya broccoli, kung ano yung naandun sa inyong pack ng gulay. Tapos, after 10 seconds, ilagay na rin natin yung ating repolyo o kaya Chinese cabbage and then yung ating bell pepper. Haluin natin yan, lutuin again for 7 to 10 seconds and then tanggalin na natin yung
karamihan dito sa ating gulay. Isinisave natin yon para hindi siya masyadong ma-overcook. At ipantatoppings na lang o tsaka natin siya ilalagay mamaya kapag luto na yung ating noodles. Lalagay lang ako dito ng 1.5 liters ng water and then 3/4 cup ng toyo. Yung toyo na ginagamit ko dito ay yung makulay pero hindi maalat. 1/4 cup ng sugar, isang pork cubes and then paminta. Simpleng-simple lang naman tong timpla ko pero masarap na masarap to. Kapag kumulo na yan, maglagay na ng sesame oil, konti lang, optional din, and then haluin pa yan. Tapos isi-save natin yung nasa kulang-kulang kalahati nitong ating sauce. Dito kasi sa amin, usong-uso yung naglalagay pa ng extra sauce dun sa chami. Kasi inuulam to kadalasan sa java rice, o kaya sa fried rice, garlic fried rice, tapos may ka-partner pang barbecue. Naku, sarap na sarap. Pagkalagay natin ng homemade na Mickey noodles natin, lulutuin lang natin to for 3 minutes. Sisip-sip ka agad to ng sauce and then makakati ka agad siya. Kapag nangyari yon, ilagay ko yung ating gulay. Patayin na yung apoy para hindi na ma-overcook yung ating gulay and then ready to serve na kagad to. Dito pa lang naglalaway na ako, maggayat na kayo ng kalamansi at saka sili. Siya nga pala kung gusto nyo itong lagyan ng sili para maging tamis anghang siya, dapat kanina pa nung nagigisa tayo, ilagyan nyo na siya. Yun. Ay napakasarap naman ito at talagang comfort food ko to. Lalo-lalo na kapag nga may barbecue at saka fried rice na kung mapaparami ang kain. Dahil luto na yung ating chami, tanggalin na yung sa kawali and then ibuhos naman dito yung sinave nating sauce kanina. Lagyan nyo ng 2 tablespoon ng all-purpose flour, haluin and then pakuluan. Tapos nun, ito na yung ating extra sauce. Yan, sarap. Hindi lang pang chami, pwede na rin itong sausawan ng ating barbecue. Kaya kahit pang toppings lang ng kanin, talagang ewan ko lang kung makailan ka. So ayun na nga tayo, kumain na dito kahit pang almusal, tanghalian, merienda, hapunan ay pasok na pasok ito. At yun na nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan mo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!